Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, it's over. Nako, kapunan na di nakaporma. Ha? Napahiya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po at pasubscribe ng video ito. Malaking tulong po yan mga karibin natin. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to mga kababayan. Eto pong si Senator Rodante Marcoleta, no? Binisita po ni Senator Robin Padilla at ni Vice President Sara Duterte. Ang kaso nga lang po mga kababayan ay umalma. Umalma po yung Sandigan Bayan. Ayon po kasi dito sa balita ng Abante News Online mga kababayan, Sandigan Bayan kinastigo PNP sa hospital visit nina BP Sara, Robin Padilla kay Marcoleta. Bakit naman ganoon? Binisita lang naman. Anong masama doon mga kababayan? Na-hospital po yung senador di ba? Mga kapwa nila opisyal yan ng gobyerno at kaibigan, di ba? Kung ituturing nga, no? Ni Senator Robin Padilla at ni Vice President Sara Duterte. Ayon po dito mga kababayan, question ng Sandigan Bayan, 3rd Division kung bakit pinayagang bisitahin ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla ang kanilang kaalyadong si Senator Rodante Marcoleta. Ayan kaalyado mga kababayan. Sa Philippine National Police General Hospital. Okay? Sa kabila ng rekomendasyon na manatili ito sa isolation dahil sa mild pneumonia. Hindi ba pwedeng bisitahin yun mga kababayan? Yung mga PNP natin, mga tao lang din naman yan no? Hindi naman po yan mga robot. Ngayon, mga karibin natin, ang tanong dito kung may nilabag po ba silang batas? Di ba? Oo nga, nasa isolation siya. Pero, di ba? May nilabag po bang batas sina Senator Robin Padilla at Vice President Sara Duterte? Kasi kung meron po silang ninabag na batas, abay talagang dapat po nating sisihin, no? Itong Philippine National Police kung bakit nila pinayagan. Pero kung wala naman po, mga kababayan, at gusto lang ninyo na talagang gipitin talaga si Senator Marcoleta at yung mga kaalyado nila na hindi magkausap, di ba? Ay nako. Medyo halata, no? Ito, gamit kasi pagdating dito, ito po yung proseso nila mga kababayan, no? Ipapasa sa ombudsman, then pasa sa Sandigan Bayan, desisyon. Parang yan po ang pattern ngayon mga kababayan. Ano ba? Ang Sandigan Bayan po ba natin ngayon ay iba sa mga nakaraan mga kababayan Nagtatanong lang po mga kababayan, di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Eds, nganong dili man pwede? Bakit hindi raw pwede? Sabi po dito ni Eds Galio, bakit nga ba? Sabi naman ni Vic, well, that's the way the Dutertes and allies uses their power. Bend the rules and law. Ay, binabaliktad mo, Vic, no? Vic Yumol Padua, binabaliktad mo po ang mga pangyayari. Sino po ba ang nagbe-bend ng rules? Sino po ba ang nagbe-bend the law? Now, kung meron po sila, sige, sabihin mo dito kung meron po silang na baling batas, di ba? Parang wala naman di ba? Noong wala pang naaresto, walang sakit, subalit nang naaresto na nagkasakit-sakitan, drama pa mora. Hindi natin masasabi na drama yan. Bakit hawak ba ngayon ni Senator Rodante Marcoleta yung pulis? Kaya bang dayain ng pulis mga kababayan ni Senator Marcoleta? Halos hawak nga lahat ni BBM di ba? Mali yung mali yung observation ninyo mga kababayan, okay? Sabi po dito, kalooy niya, grabe man, Sandigan Bayan, grabe jod, panggigipit, correct. Sabi po yan ni Sunshine, mga karibin natin. Ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin at eto, no? Eto na, budget na pag-uusapan. Ayan eto po si Senate President Win Gatchalian. Sabi niya po dito mga kababayan,
unahin sa 2027 national budget o 2027 national budget, magkano po ba yan? Ha? Yan po ay mataginting na 7.02 trillion ang proposal ng administrasyong ito ni BBM, okay? Sabi po dito ni Gatchalian, unahin sa 2027 national budget ang mga programang magpapaunlad ng bansa. Inayupak na yan. 4 years na, mga kababayan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang naratibo ninyo. Pagdating sa budget, ikauunlad ng Pilipinas palagi ang dapat unahin. Ikauunlad ng Pilipinas. Ibig sabihin, lahat na. Education, infrastructure, military power, lahat na. Para maging maunlad ang Pilipinas. Yan palagi, mga kababayan. Military modernization, di ba? Yan palagi ang ano ninyo yan palagi yung sinasabi ninyo. But the end of the day, saan po napupunta ang budget ng taon? Napupunta lang po, mga karibyo natin, sa mga mali-malitang dinideliver. Diba? Kung hindi pa magkakabukuan, hanggang ngayon, nagdi-deliver pa rin ang mga hinayupak na yan. Nadideliveran pa rin ang mga hinayupak na yan. Diba? Tapos ngayon, yan na naman, pagpapaunlad ng bansa, ang uunahin sa budget ng 2027. Aray ko naman. Sabi po dito ni Feli, pag budget unahin, investigasyon sa flood control, baliwalain, bot-bot, maleta pa more, correct. Budget for maleta, paldo again. Sabi po ni Lafarge, mga kabayan, Lafarge Sabi naman po ni Jerry, unahin punuin ang maleta. Correct. Marami pong nagsasabi dito more on maleta talaga, mga kababayan. Kasi yun po ang observation ng ating mga kababayan. At eto, President Bongbong Marcos Jr. inaprubahan na nga. Yan Paano kalang 2027 national budget aprobado ng BBM Cabinet? Sino ba ang hihindi niyan? Napakalaki pong budget niyan, mga kababayan, na paghahati-hatian. Diba? Paghahati-hatian ng mga iba't ibang departamento, di ba? Para naman magka na yan, alams na, di ba? Ang laki 7.02 trillion po ang propose nila, mga kababayan, at aprobado sa kanilang lahat. Ni isa sa kanila walang sabi, napakalaki naman po niyan, Mr. President. Pwede bang bawasan natin? Baka nga yung suggestion pa ng ibang cabinet members, mga kababayan, yan lang. Dapat gawin niyang 10 trillion, okay, para mas malaki ang budget, mas malaki rin ang kupit, hindi kupit ang tawag diyan pag nanakaw na po, mga kababayan, di ba? Ay nako. Ito last po natin pag-uusapan, mga karibin natin, at ito si Representative Joel Chua. Sabi naman po dito, patungkol po ito kay Mary Grace Piatos, mga kababayan. Titingnan natin kung may lulutang na Mary Grace Piatos pag wala namang lumutang. So tama yung teorya namin na talagang ito ay bogus at fictitious talaga. Alam mo, sorry po sa word sira po talaga mga kokote ninyo. Alam nyo ng agent yan di ba? Ano yan undercover po, mga kababayan. Paano magiging totoo ang pangalan niya ni undercover nga? Sige nga, Chua, ito isuggest lang natin, for example, kay Chua. Pwede ba, Chua, ikaw naman mag-undercover? Hindi natin papalitan yung pangalan mo. Hindi natin papalitan yung pangalan mo, ganun pa rin. Sasangayin ka kaya? Yung ibang mga undercover, mga kababayan, nagpapaiba ng mukha, di ba? Mayroong mga ganyan, napapanood natin yun sa mga pelikula, di ba? Yung mga undercover, mga kababayan, nagpaparitoke pa yung iba, di ba? So, ganun po ang confidential, di ba? Na word. You have to hide someone for them to be safe, mga karibyo natin. Kung hindi kasi, ay nako naman talaga, ito si Chua, mga kababayan, ay ang mga komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Eman Jim, ayan a confidential agent may be presented as a witness
provided that appropriate measures are taken to protect their agent under the Witness Protection Program and to preserve the confidentiality of the agent's identity, duties, and operational activities in the interest of national security. While the prosecution may legitimately inquire into the existence, amount, and authorized purpose of confidential funds, it should not compel the disclosure of specific operations or operational plans, intelligence method, sources, or missions if such disclosure would jeopardize national security. O hindi nyo pwedeng ipilit yan, no? Na malaman ang kanilang operasyon, ang kanilang pagkakakilanlan, dahil yan po ay may kaugnayan sa national security, mga kababayan. Mako-compromise yung kanilang mga operation kapag yan po ang ginawa ninyo. Paano na lang pag ganito? For example lang, mga kababayan, no? Pero paano na lang kung okay na may nakikinig dyan, may mga tao dyan, di ba, sa hearing. Paano lang kung isiwalat, talagang pilitin nyo sila na ikanta yung operation, yung mga identity nila, tapos mayroon palang spy dyan. Diba? May spy pala diyang nandyan sa Senado, nakikinig lang. Oh. So, anong gagawin ninyo, mga kababayan? Ay, nako. Ayaw nyo kasing intindihin yung word na confidential eh. Anyway, ano po ang masasabi nyo dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok. She had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not. Her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another Pinipilit talaga eh. manifestation that I would like to make. Your Kindly Honors, please. proceed with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents or will simply answer the query of the counsel for respondents. This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This court will recall your own statements, Mr. Presiding Judge, that on Tuesdays, every Tuesday of every week, that the prosecution must indicate who the witnesses they intend to present before this court will be. This is to enable the impeachment court to issue, when appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon, because an presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation. The chair would like to rule on the manifestation and request of the counsel for prosecutors instead of throwing the question to the counsel for respondents, for the simple reason that I do not want to the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court, whether she was in the building earlier or arrived after.
it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed, and need not make a ruling at this point in time. Because of course, when that motion is made, we will ask the counsel for respondent to make a comment and or reply. Thank you, Thank you. Sir Presiding Judge, Justice, Senator Judge. Dismayado. We yield to the wisdom of your decision. Thank you, ma'am. With that, we will reserve the right. We are not waiving the right to do call her at the appropriate time and to do file the appropriate request for subpoena ducis tecum and subpoena testificandum. On that matter, Your Honor, I have no further questions. Nanood ka ba kahit pahapyaw-hapyaw I have no question. noong impeachment? At Ito, si nakita mo Atty. yung Topacio. pagbungad. Grabe. Yung 2:00, bumungad sa atin ay isang napakagandang tanawin, mga kasama. Ang pagmumuka ni Atty. Lorna Capilla. Ayun. Ayan. Oo, at Oh. siya ay nagsalita. Oh, yan ang sinabi. At sinabi niya Mm. ay alam daw niya, napag-alaman niya na naroroon Si Vice Si- President. Ayun. Vice President Sara Ay, Duterte kaya sa naman loob pala. ng gusali ng Senado sa GSIS compound Ayun. at nakipagpulong sa Nakipagpulong. Mhm. kanyang mga abogado sa kanilang holding room. Oh. Question ko, Question. magkakapit ba sila roon sa holding room? Hindi. Holding room eh! Hindi ba pag nandun ka, kapit-kapit kayo? Holding room eh! Ay, ito saan nila meeting? Parang meeting. Literal? Ayun, Na buti ibig yung sabihin maliwanag mo? ba eh. Akala Hindi ko, holding hands. oo, Holding hands. doon lang sila habang Opo. hindi pa nag-uumpisa ang yung pagdinig Yes. sa impeachment Oh. complaint. Opo. Okay. Okay. So sabi niya, nandoon daw. At parang kine-question niya na Ano? dapat daw ay naroon si Vice President Sara. Bakit daw? Wala roon and naroon naman daw. Ba't ayaw umattend ng pandinig? Bakit nga ba? Ayan yung sabi mo kanina, mema. Oo, Mema. At sabi pa niya, para magkaroon daw ng relevance ang kanyang pinagsasasabi, ay kasi daw tatawagin nila Ayun. bilang hostile witness si pangalawang Pangulong mukhang masyado naman tayong advanced, si pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ang slant ng mga manifestasyon ni Atty. Kapunan ay parang gusto niyang idiin na bakit ayaw humarap ni Vice President Sara Duterte. Ayan. At sabi niya, tatawagin daw si Tatawagin. Vice President Sara na bigla namang sinopla Yun ang masakit nga eh. ni Presiding Officer Hindi pinagbigyan. Cheese Escudero. Nasabi Yun niya, Eh, hindi pinagbigyan. parang ang dating nung Pagtatanong niya. yung kanyang response doon sa manifestation anong pinagsasabi nito? Hindi ba nito alam ang Kasi batas? sabi niya, ang buod ng kanyang sinabi, meaning kanya si Senator Cheese Escudero ay, Opo. ano bang pinagsasasabi mo? Yes. Hindi naman Kailangan. required. Wala naman sa rules Buti na kailangang umappear. Agad-agad. Oo, si Vice Buti nga hindi sinabi na, hindi mo ba alam yung batas na ito? Di ba? Hindi mo ba ito nabasa sa rules natin? Di ba? President Sara Duterte. Wala! Ah. Kaya yan sinasabi mo, walang kabuluhan yan. Bago sabi niya, hindi kasi baka ipasampina namin. Oo. Baka pwede, Oh baka my- makalusot. 1,000 viewers agad. Ay! Oo, Thank you, maraming salamat guys. po. Ayun. At sabi ni Cheese Escudero, sabi kasi ni Lord Nakabunan, yung, alam mo yan daw ang inspirasyon, silang dalawa ni Laila de Lima. Oh. Ang inspirasyon ni Jose Marichan
doon sa kanyang awit na Beautiful, Beautiful Girl. Girl. Beautiful Girl. O, di ba? Yan, ayos yan. Imaginein mo, may music video, Beautiful Girl, bago lalakad-lakad si Laila de Lima. Kasi Lorna Kapunan, hinihipan-hipan pa ng hangin yung kanilang buhok. Ang hirap naman- O, di ba? Ang hirap na Anyway. mag-imagine yan. Di ba? Ito talaga, Na-imagine nyo ba? May Mga nupos na kaya yun eh. nanonood at nakikinig. sir. Tapos si attorney natin din sa eksena. Yan, slow motion ako. Tumatakbo Binalikan ako sa mo kanila. siya. Oo, yan. Lorna! Slow motion, ganun. Ayan na. Laila! Laila. Parehong L yan, LL yan. Oo. Hinahabol Bago mo pala, sasabihin attorney. ni Laila, Alam ko po. Johnny! Johnny, Johnny. Nagkamali. Baka medyo malabo na yung tingin niya. Akala niya, ako si Jonel. Anyway, Okay. babalik tayo ron sa Pwede sinasabi pala. ni Lorna Kapunan. Attorney makulit. Okay. Kasi po ipatatawag namin, kaya sinasabi ko na narito siya. Sabi ni Cheese, in effect, di mag-motion ka at ipatawag natin. Di pa naman ngayon di ba? Prosecution evidence pa, so, what the hell are you talking about? Ayun na. Yun. Ano ba naman? Proseso. So, meaning, Parang si ano lang. alam ni Parang si Risa Hontiveros lang din mga kababayan. No? Hindi pa pala yun ang dapat na itanong. No? Yun na ang itinanong. Ay, ganun din pala itong private prosecutor nila mga kababayan ni si Kapunan. Nako po. VP na hindi pa siya kailangan. Siyempre, abogado Ayun. yun eh. O, diba? Nandoon na po ang kanyang mga abogado. Opo. Oo. At pero sinabi nga ni Kwan, ni Presiding Officer Cheese Escudero, ano ko nandoon? Ano kung nandyan. Hindi pa naman pala kailangan. Nandito ang Ayun na. kanyang mga abogado, okay na yun. Oo. Ganun Diba? pala yun, Opo, mga karibin tama. natin. Ito naman, ito pa ang isang mema. Ang Malacanang. Sabi Nako. ni Pangulong Marcos, kung siya daw ang ini-impeach, magpupumilit siya! Magpupumilit! Na pumunta. Hindi nga ikaw ang ini-impeach At saka alam mo ba yung batas? Bakit ka magpupumilit? Kasi di, alam mo, try hindi ka din, di ba? ma-impeach kasi hawak mo. Hawak mo ang ombudsman. Hawak. Hawak Sandigan mo ang Bayan. house. Lahat hawak mo. Hawak Pwera eh. lang ang beat. Hindi mo hawak ang beat. Wala sa beat. Wala sa beat. Ayan. Wala sa hulog. Kasi kaya ayaw sa'yo ng mga mamamayan yun lang ang hindi mo hawak. Oo. Happy Wow. 1.5K live viewers at DZAR YouTube. Thank you guys. Kayong pagkaakyat ng ating viewership, ano? Opo. Mm-mm. So Thank you. yun ang sinasabi. Ang natatawa ko, ay bakit Bakit? pinakikialaman ng palasyo ang Correct. impeachment trial sa pamamagitan Pero sabi nila, hindi ng naman daw. pagbibigay ng mga pahayag. Hindi ba dapat Attorney, sabi nila hindi naman daw na sila nakikialam dyan. Pero yung actions nila, no? Parang nakikialam na rin. Nako po, ito talagang... independent yon? A becoming modesty of a co-equal but separate branch of government ay hands-off po. Di ba sabi nyo? Bahala sila, hindi kami Oo. makikialam dyan. Hindi nga namin pinapakialam yan. Sabi pa niya, Sabi pero lang. walang naniniwala. Na wala Yun daw ang siyang sabi, kinalaman iba yung dyan sa ginagawa. impeachment Aray ko. chuchu na yan. Bakit ngayon nakikialam ka? Ayun. Eto pa, isang pakikialam. Sino naman May yan? isang abogado. Mga Notwithstanding the fact na yung kaso ay nasa hukuman na, nagbigay ng opinyon na wala daw masama doon sa pagiging presiding officer ni Cheese Escudero. So, di ba tinalakay na naman natin yan kahapon, so hindi ko Apo, natatalakayang muli. Ngunit, nasabi na po natin at nasabi na rin, nilagay na rin sa record ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ang reservations niya tungkol sa legalidad ng pagkakaroon ng presiding officer. Ngunit, alam nyo, legal man yan o hindi, ay ang problema, ang epekto niyan ay kay Win Gatchalian. Kasi marami nagsasabi na, ano itong ginagawa ni Cheese doon? Oh. Bakit
parang kengkoy daw. Oh, yung iba Na rin. nandoon siya, wala Oo. naman daw siyang ginagawa. Ang dami tuloy meme eh. Hindi, si Win Gatchalian. Win Oo, Gatchalian. kaya nga, ang daming Hindi si meme. Cheese. Ang Oo, sabi. si Win Gatchalian Si Win pala. Gatchalian. Oo. Di ba merong meme na parang interpreter na siya yung sign Flower language. Di ba? base. Yeah, Kita mo ba yun? Meron, minimakeup pa niya si Cheese. Meron Meron, pinapaypayan nagbabarbecue. niya si Cheese. Ala, Meron, pinupunasan niya yung laway ni Luis. No? ang daming Maraming memes eh. Ewan ko ba? Ganyan talaga pag Hindi, walang ginagawa. Alam niyo po, eto at, in fairness, noon pong ang nililiti sa impeachment ay si Pangulong Estrada. Baka hindi po kasi naabutan ng iba ito. Tayo naman parehas dito. At saka hindi tayo nagdi-disinformation dito. Dalawa din po ang nakaupo doon sa days, yung ganon. Yung kung saan nakaupo si Cheese Escudero at saka si Win Gatchalian ngayon. Okay. Noon, Yun lang. since ang Pangulo ang nililitis, nakaupo yung Chief Justice. Kasi ayon sa saligang batas, Chief Justice. Ay happy 2,000 live viewers sa Thank DCR you. YouTube. Salamat po sa inyo. Dalawa naman ang nakaupo. Totoo naman po yan. Opo. Si Chief Justice Hilario Davide at si then Senate President Nene Pimentel. Kasi Ayun. naabutan ko po yun eh. Medyo matanda na po tayo. That was year 2000 at ako po ay kawani ng pamahalaan. Assistant kaya pala, Secretary kaya po pala. ako sa DILG, Department of the Interior and Local Government. ERAP po ang kampo ko noon at nanonood kami. Kasi ang nangangasiwa po overall sa public relations campaign ng ERAP administration at the time was si Mike Toledo. Because he was undersecretary, press undersecretary. Si Mike Toledo, Attorney Mike Toledo. Kilala naman ng marami yun eh. Okay. Pero ngayon, ang kaibahan lang is number one, of course, yung setup ngayon ay may cloud of doubt. May duda sa legalidad ng paghirang kay Cheese Escudero bilang presiding officer para sa mga kadahilanang inilatag na po ni Senator Alan Peter Cayetano at ni nung isang kaso sa Korte Suprema. Opo. Yan, okay. So, yun po ang pagkakaiba. Number two, siguro, ito ay isang factor na rin, ay abogado si Nene Pimentel. At may nauunawaan siya doon sa proceedings. Hindi po natin minemenos ang kakayahan ni Senate President Win Gatchalian. Ayun. Ngunit siyempre, kanya-kanya pong linya yan. Ako, pagka sabihin mo, ano bang sakit kaya nitong kapatid ko? Hindi mo May alam abogado. yun. Siyempre, Hindi ka doktor oo, eh. malay ko ba? Nung isang beses Yun. nga, natatawa ako. Naalala ko, yung isang pinsan ko nagpasundo sa clinic, nagme-medicine kasi siya doon. Opo. Hindi pa ako abogado noon siya. Doktor na siya pero parang residency. Okay. Government hospital, may ginagamot siya. Sabi niya, pag may pumasok, entertainin mo muna kasi alam mo, yung midnight shift ng government hospital noon ay walang tao eh. Di ba? Oh. Undermanned. Then, as now, ay underfunded ang healthcare dito sa Pilipinas. Oh, yes. Lumaki lamang nung panahon ni Pangulong Duterte, then nagkaroon ng universal healthcare. In Yes. fairness, kasama dyan si JV Ejercito sa universal healthcare. Di nandoon ako, akala doktor ako, may pumasok. Sabi niya, Doc! Oh, sabi ko, syempre, playing doctor. Ha? Masakit po kasi yung mata ko eh. Ano bang magagawa? Sabi ko, doon sa pinsa ko, Ineng, may pasyente. Sabi niya, Doktor-doktoran ka pala "Kausapin mo dati, muna. ah." Hindi pa ako tapos dito, sabi ko. Ah, ah. O sige po, upo kayo. Nagsuot ako ng stethoscope. Ala. Dinikit ko sa mata niya. Oh. Mali. Mali, hindi. Para lang May ginagawa ka. parang si Lord nakapunan, mukhang may ginagawa. Oo. Grabe, Tordy ah. Puro siya ba yung stethoscope na sa mata ko? Ba't ang mata? At Mali least yun. medyo na ease yung pain ng mata niya kasi malamig yun, eh, di ba? Parang dilagyan ko ng yelo. Until lumabas na yung pinsan ko. Sinakyan ka rin niya. Ang pangalan ng pinsan ko yung si Eunice Takia yun. Ako Okay. nung paglabas niya, tawa siya ng tawa. Sabi niya, ano ba yan? Ba't hindi stethoscope yung mata? Kumalay ko ba? Lo, kinukuha ko eh. Anyway, yun nga po, babalik tayo dito. Yun po ang sinasabi. Ayun. Kaya yung mga propaganda ng prosecution na no show, patwala daw doon, may mga tirada pa sila na kung hindi guilty, ba't ayaw Kaya magpakita? magpakita. Unang-una, wala pong legal obligation na magpakita. Correct. Yes. Tayo po ay susunod sa batas.
kung anong pwede sa batas, yun ang Yun ang pwede. sundin. Kung hindi kailangan sa batas, hindi Wag na. kailangan gawin. E Yun. paano itong mga kritikong ito, sanay sa bendalo? Bendalo. Yung mga lang. wala sa batas, yun ang pinagpipilitan nilang gawin. Huwag nyo nang i-slant yan kasi hindi nga kailangan. Kaya nga may abogado, even in an ordinary criminal case, habawa ako, na-charge ako ng rape. Hindi kailangan every time na may hearing nandoon ako. Oh. 3 instances lang na ang akusado sa isang criminal case ay kailangan na naroroon sa hukuman. Number 1, sa arraignment. Oh. Dito naman po, sinabi na nga walang arraignment. Diba, napahiya pa nga si Luistro eh. Opo. Pinapa-arraign niya si... Uy, happy Yeah. 2.5K Hi. live viewers. Maraming salamat po. Pinaparin pa, no? At ito masasabi namin doon sa karambola na walang nanonood. Ito. Anyway, mga kababayan, no, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below, mga karabin natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan, mga kababayan. At pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po.